Ang bahagi po ng banal na kasulatan na ating pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso sa kabanatang 5 mula talatang 15 hanggang 20. Ephesians chapter 5 verses 15 to 20. And I'm reading to you from the today's English version. So be careful how you live. Don't live like ignorant people, but like wise people. Make good use of every opportunity you have, because these are evil days. Don't be fools then, but try to find out what the Lord's want you to do. Do not get drunk with wine, which will only ruin you. Instead, be filled with the Spirit. Speak to one another with the words of psalms, hymns, and sacred songs. Sing hymns and psalms to the Lord with praise in your hearts. In the name of our Lord Jesus Christ, always give thanks for everything to God the Father. Tayo pong lahat ay napagpala sa ating pakikinig sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Muli, isang pinagpalang araw sa ating lahat, sa inyong lahat. Saan man dako kayo ng mundo, muli ay inaanyayahan ko kayo sa dulang ng ating Panginoong Jesucristo. Umupo kayo't kumain, makikain. Maluwang ang lugar. Marami pang upuan at sagana ang pagkain. Kumusta na po tayo? Ano po ang inyong nasa isip ngayon? Ano na ang inyong kalalagayan sa inyong buhay ngayon? Are you in the midst of life challenges? The whole world is on its great challenge because of the COVID-19 pandemic. Ano na nga ba ang mga gumugulo sa ating mga isipan kung mayroon man? Maraming ipinag-aalala ang tao, kagaya ng kanyang pangangailangan sa araw-araw, yung daily needs, yung kanyang kinabukasan. Kumusta ba ang magiging future ko? Kumusta ba ang magiging future ng anak ko? At sa araw na ito, ano ba yung mangyayari sa akin? Ano ba yung mga pangangailangan natin sa buong araw? Nung nasa elementary po ako, ay naituro sa amin ang tatlong pangunahing pangangailangan ng tao sa kanyang buhay. 3 basic needs of human. Yung food, clothing, and shelter. Ang kailangan ba ng tao ay laging masarap na pagkain? O kailangan lang niyang may makain? Simple lang ang buhay ng tao. Simple rin lang ang kailangan nating pagkain upang mabuhay. Ang kailangan ba natin, mga kapatid, ng magagandang damit? Special occasion, maaring kailangan natin. Pero hindi lahat ng pagkakataon ay kailangan natin ng magandang damit upang mabuhay. Actually, ang magagandang damit na tinatagurian natin ay ginagamit natin sa mga espesyal na okasyon. Or kailangan ba natin ng malaking bahay upang mayroon tayong matirhan? Many people live under the bridge at maraming tao ang nabubuhay o natutulog, nakatira sa lansangan o sa kariton. Dito ay tinatawag nilang bahay.
Hindi masama kung gusto natin ng masarap na pagkain. At hindi rin masama na gusto natin ng magagandang damit. At hindi rin masama na gusto natin ng malaki at magarang bahay. Ang hindi na maganda ay yung kinaiinggitan mo na yung iba na mayroon sila, ngunit ikaw ay wala. Ito yung mga pangunahing pangangailangan ng tao upang mabuhay. Ngunit habang nadadagdagan ang aking edad at kaalaman, natutunan ko na hindi lang ito ang pangunahing pangangailangan ng tao para mabuhay. We need also the bread that gives life, no other than Jesus. Kailangan din natin, mga kapatid, yung tinapay na nagbibigay buhay. At isa ito sa mga basic need ng tao para mabuhay, yung tamang pamumuhay. And we have the bread already. No, kung nasa iyo na, yung tinapay na nagbibigay buhay, masasabi kong magkakaunawaan tayo ngayong umaga, ngayong araw, dahil iisa ang nananalaytay sa ating mga ugat, ang iisang Espiritu ng Diyos na buhay. Kung wala pa sa iyo ang tinapay ng buhay, I encourage you now to ask Jesus to enter into your life. Welcome Him to become your Lord and Savior. At kung wala pa siya, mga kapatid, sa ating mga buhay, hindi po tayo magkakaroon ng buhay sapagkat kasali na po yung bread of life doon sa basic need ng tao para mabuhay. Otherwise, ikaw ay buhay na patay. As believers, we must be thankful in all circumstances. Tayo ay nabubuhay sa sitwasyon natin ngayon na halos ayaw natin o wala sa mga plano natin. How can be thankful in my present situation now? How can you be thankful in your present situation now kung dumaranas kayo ng mga bagay na ayaw ninyong maranasan at wala sa inyong mga plano? Actually, kapag naging aware po tayo sa salita po ng Panginoon doon sa sulat ni Apostol Pablo, mga kapatid, be thankful always, sabi niya. Be thankful in all circumstances. At kapag ikaw ay isang mananampalataya, mag-iisip ka. O kahit hindi ka mananampalataya, mag-iisip ka, paano ako magpapasalamat doon sa sitwasyon na nararanasan ko ngayon? Paano ako magpapasalamat samantalang nasa kalagitnaan ako ng mga bagay na ayaw kong maranasan? Ipagpasalamat ninyong lagi ang lahat ng pangyayari sa inyong buhay. Dito pagka naalala ko to at nababasa ko ito, mga kapatid, laging sumasagi sa aking isipan yung isang ilustrasyon na mayroon daw isang hari na pumunta sa gubat at naghunting siya. At makita niya yung isang leon ay kanyang binaril. Ngunit bago namatay ang leon, napuntahan niya yung hari at nakagat niya yung isang daliri at naputol. Nagalit ang hari, ngunit lumapit sa kanya ang kanyang sundalo, ang kanyang tauhan, at ang sabi niya, mahal na hari, ipagpasalamat mo ang lahat ng nangyari sa iyo sapagkat ito'y alam ng Diyos. Ang sabi ng hari, paano ako magpapasalamat? Wala na akong isang daliri. Ngunit,
Dumaan ang mga araw, ang mga panahon, bumalik sila o pumunta sila sa isang lugar na may mga nananahan ng mga tribo at sila'y hinuli. At ang mga tribong ito ay nag-aalay ng mga tao sa kanilang Diyos. Hinuli nila ang hari. At nung siya'y papatayin at ihahandog na sa kanilang Diyos, napansin siya ng namumuno ng mga tribo na wala na yung kanyang isang daliri. Ang sabi ng namumuno sa tribo, hindi siya tatanggapin ng Diyos natin sapagkat mayroon siyang kulang ang kanyang daliri. Kung kaya nga po't mula doon, na-spare yung hari sa kapahamakan, na-spare yung hari sa kanyang kamatayan. Ito yung lagi kong sinasabi mga kapatid, na kapag nandun po tayo sa sitwasyon na ayaw nating maranasan, ngunit nararanasan po natin, mahirap magpasalamat. At mahirap i-appreciate yung mga bagay na nangyayari kung ito'y ayaw mong mangyari at hindi ito bahagi ng iyong plano. Huwag mong ipagpasalamat dahil namatayan ka ng mahal sa buhay. Ngunit ipagpasalamat mo dahil ang realidad ng buhay dito sa lupa ay mayroong hangganan at mayroong itinuturo sa iyo. Doon sa sitwasyon na hindi mo pwedeng panatilihin ang iyong buhay dito sa mundo. Gaano man karami ang iyong pera, gaano ka man katalino, gaano ka man kakilala o kasikat sa lipunan na iyong ginagagalawan. Ipagpasalamat mo dahil alam ng Diyos kung ano ang mas makakabuti sa iyo bilang kanyang anak. Huwag mong ipagpasalamat dahil hindi maganda ang iyong relasyon sa iyong asawa. Hindi maganda ang iyong relasyon sa iyong mga magulang. Hindi maganda ang iyong relasyon sa iyong katrabaho. Ipagpasalamat mo dahil alam mo na ang Diyos ay kaya niyang ayusin yung relasyong iyan sa kanila in His time. Ipagpasalamat mo sapagkat ang Diyos ay mayroong kanyang panahon or sariling panahon. Ipagpasalamat mo dahil ang Diyos alam niya yung mga bagay na nangyayari sa relasyon mo sa kapwa mo. Kagaya ng ginawa ng Diyos nung malayo ka pa sa Kanya. Nagkaroon ng reconciliation. Nagkaroon ka ng reconciliation sa Diyos. Kahit gaano pa kalaki ang iyong kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sa lahat ng sitwasyon mo sa buhay, ipagpasalamat mo dahil ang Diyos ay hindi nang iiwan. Lagi mo siyang kasama. Ang lagi niyang paanyaya sa atin ay lumapit tayo sa Kanya at tayo'y Kanyang pagpapahingahin. Be thankful in all circumstances. Walang mangyayari o wala kang magagawa kung ikaw ay magagalit, kung ikaw ay hindi mapapanuto doon sa sitwasyon na kinalalagyan mo at hindi yan masusolusyonan doon sa galit na iyong nararamdaman, kundi masusolusyonan yan at gagaan yan kapag ikaw ay naging mapagpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga bagay na iyong nararanasan. In all your circumstances, be thankful. And pangalawa, we must pray at all times with thanksgiving. Prayer is the key in the morning and the padlock in the evening. Prayer is the breath of our soul. When we stop praying, it is just like we stop breathing. Sa buhay natin bilang mananampalataya, ang panalangin ay susi. Ito yung susi natin to open our day in the morning. At ito po yung susi at ng pagsasara o sinasara natin ito, ginagamit natin ito sa panahon na tayo matutulog, sa panahon ng gabi na ipapanauli natin yung mga kalakasan ng ating lupang katawan na ginamit. Ang panalangin ay parang paghinga. Ito yung soul natin.
na kapag tumigil po tayo sa paghinga, mamamatay po tayo. Ito'y patunay o kagaya ng ating spiritual na pamumuhay. Pag tumigil na po tayong manalangin, we will die spiritually. When we pray, we are seeking the will of God, not to dictate Him what to do, but to praise Him and to submit into His will. Come to Jesus with a sincere heart. God hears our prayers, not because we have a lengthy prayer, but because we have a sincere heart, willing to submit and to obey. Come to Him and start claiming His promises to you. Napakaraming mga pangako ang Diyos sa atin. Kung babalikan po natin o kung titignan po natin ang banal na kasulatan, napakaraming pangako ang Diyos sa atin. At marami tayong mga memory verses patungkol sa mga ipinangako niyang yan. Ngunit, hinihingi ba natin? Ipinapanalangin ba natin yung mga bagay na ito? Humihingi ba tayo sa Panginoon? Doon sa mga ipinangako niya. Kapag hinihingi po natin yung mga ipinangako ng Diyos, hindi po natin dinidiktahan ng Diyos. We are just claiming what God promised to us as His children. Meron akong nabasang isang ilustrasyon. Sabi niya doon sa ilustrasyon, a man died and went to heaven. When he got there, he was given a guided tour when he saw a warehouse full of thousands of boxes of different shapes and sizes. What are these? He asked. Sabi ng tour na kasama niya, those are the answers to the prayers you never prayed. God was ready to send them, but you never asked. Parang mayroong katotohanan. Ang ilustrasyong ito, kung tinitignan po natin yung buhay natin at yung relasyon natin sa Diyos, sapagkat napakarami niyang ipinangako sa atin. Ang sabi po ng ating Panginoon Jesucristo, ako'y pumunta dito sa lupa upang bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ang kaganapan ay mararanasan natin sa piling ng Diyos. Ang kasiyahan ay mag-uumpisa dito sa lupa, sapagkat nakapasok po tayo, ang tunay na kasiyahan ay yung pumapasok po tayo doon sa presensya at doon sa panuntunan ng Diyos. Mararanasan po natin yung tunay na kasiyahan. Ito po yung mga ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon nagtatanong ka, bakit ganito ang buhay ko? Baka hindi mo hinihingi. Baka nagkukulang po tayo. And minsan, dinidisiplina po tayo ng Diyos doon sa mga hinihingi natin. Yung nagiging self-centered na po tayo sa paghingi. Yung parang laging ay na, ay, ako, laging ako na. No? Without considering the promises of God na ito ba yung tama na hihingin natin sa Diyos? Ito ba ay bahagi doon sa kanyang plano at pangako sa atin bilang kanyang mga anak? Ano ba yung mga naisip natin kapag nandun po tayo sa sitwasyon na nararanasan natin na parang tahimik ang Diyos? Na parang hindi siya sumasagot kahit gaano kalalim, gaano tayo kasinsir sa ating mga panalangin, ay parang hindi siya sumasagot. Sabi natin na, why doesn't God help me? Why doesn't God help me? Pero, tama ba? Or even, maybe, you didn't ask God. Minsan, yung karakter po natin, inuuna natin o ginagawa na natin yung sarili nating diskarte para gawin natin yung gusto natin. Tapos, pag pumapalpak po tayo, sabi natin, bakit kaya hindi nakikinig ang Diyos sa aking panalangin? Bakit kaya hindi ako dinidinig ng Diyos at bakit kaya hindi ako tinutulungan ng Diyos? You didn't ask before. Hindi ka nag-ask sa Panginoon. What you have in mind
that you wanted to see joy and beauty. Wow, ang dami mong gustong maranasan, ang dami mong gustong makita. At lahat ng mga naisip mo ay magagandang bagay. Ngunit anong ginagawa mo? You didn't seek even the will of God. Sa Matthew 6:33, sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Paano mo mararanasan yung mga bagay na ito na ipinangako ng Diyos kung hindi mo siya hinahanap? Ang biyaya ng Diyos ay hindi babagsak diyan sa iyong upuan, diyan sa iyong kinatatayuan. You need to seek those promises of God in order you to receive and enjoy those promises. Then, ginagamit mo na lahat yung susi na mayroon ka upang upang makapasok ka doon sa God's presence. Upang mabuhay ka na gusto mong nandun ka sa presensya ng Diyos. But I would like to remind you, brothers and sisters, no need to use keys in order you to enter into the kingdom of God. Just knock. Just knock the door. Hindi mo kailangan ng susi. Mag-knock ka lang sa pintuan ng Panginoon. God is there. He is the one who opened the door. In your prayers, be thankful always. Why? Dahil nananalangin ka sa Diyos na buhay, sa Diyos na nangako ng lahat ng bagay sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Pangatlo, be joyful and thankful always. Malala po natin ang buhay ng mga Israelita. Noong ilang beses na nawasak ang Jerusalem, nagkalat-kalat yung mga Israelita. Nangalat sila. At nangyari ito dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit mayroong isang great leader sa kanila na ang pangalan ay Nehemiah. Nagkaroon siya ng desire to rebuild the city of Jerusalem, to rebuild the walls of Jerusalem and the entire city na nawasak o winasak ng mga kalaban. But Nehemiah was a reluctant leader who God used to restore Israel and rebuild the city of Jerusalem. The people had been forced into exile because of sin. Nehemiah gathered the people together and the priests read the scriptures. The children of God had gone a long time without hearing God's word. Sa tagal ng panahon, mga kapatid, hindi nila narinig yung salita ng Diyos dahil doon sa nangyari sa kanila. When they heard the word, they responded in sorrow, weeping and mourning. Nung marinig po nila ang salita ng Diyos, pag gagamitin po natin yung salitang madaling intindihin, sila po ay nakonsensya. Nakita nila yung kanilang mga kasalanan. Nakita nila, mga kapatid, yung kasalanan nila sa Diyos, yung pagkukulang nila sa Diyos, yung paglayo nila sa Diyos. So sila po ay, they responded in sorrow, weeping and mourning. And Nehemiah stood before the people and gave them a strange command. He told them to stop weeping. Tumigil kayo sa inyong pag-iyak. He said, go, eat and celebrate. Don't be sorrowful, but be joyful, for the joy of the Lord is your strength. Ito yung sinabi po ni Nehemiah sa kanila. Tumahan na kayo, huwag na kayong malungkot, huwag na kayong umiyak, huwag na kayong magdalamhati. Go and eat, sabi ni Nehemiah.
And be joyful, sabi niya, because the joy of the Lord is your strength. Ayaw ng Diyos na manghina tayo. Ayaw ng Diyos na manghina yung mga Israelita. Kaya in-encourage sila ni Nehemiah to become joyful in the midst of their sorrow. To become joyful doon sa kanilang nararanasan, doon sa kanilang pagdadalamhati. Kailangan nilang magsaya, palitan yung kanilang nararamdaman ng kasiyahan. Bakit? Dahil alam nila na ang kanilang Diyos ay mapagpatawad. At sa ating sitwasyon, ayaw ng Diyos na nanghihina tayo. Both physical and spiritual. And our primary concern is to have joy in our lives, whatever the circumstances we face for. Ano man yung mga bagay na nasa atin ngayon, mga kapatid, be joyful. Maging masaya tayo. Namnamin natin yung kasiyahan na nanggagaling sa Diyos, yung joy na nanggagaling sa Diyos. Sapagkat ito yung kalooban at gusto ng Diyos. Maging masaya tayo. At sapagkat ang joy ay ekspresyon ng contentment. Ito po ay larawan o nanggagaling sa loob ng kaibuturan ng ating puso. A heart that is contented. A heart that is satisfied and fulfilled doon sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Paalala po natin yung 10 kiatongin na pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo. Pagkatapos nilang gumaling, alam niyo yung mga ketongin na yan, doon sila sa labas lang ng Jerusalem, hindi sila pwedeng pumasok kasi binibilang silang marumi. Kaya nung makita nila si Jesus, sumigaw sila, hindi man sila lumapit kasi hindi sila pwedeng lumapit, sumigaw sila. Panginoon, sabi niya, maawa po kayo sa amin. Sabi ni Jesus, magpakita kayo sa mga pari. At sila'y lumakad, no? Na may hangaring magpakita sa hari. At sila'y i-declare na malinis na. Ngunit, yung isa na naglalakad ay napansin niyang magaling na siya. Hindi niya napagilan ang kanyang sarili, mga kapatid, na bumalik sa ating Panginoon. Sa verse 15 ng Luke chapter 17, sabi niya, nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw na nagpupuri sa Diyos. Sumisigaw na nagpupuri sa Diyos with joy. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus. He worshiped Jesus. At nagpasalamat. Ibinigay niya yung pinakamalalim na pagpapasalamat sa Diyos sapagkat pinagaling siya mula sa kanyang sakit. Paano ba tayo nagpapasalamat sa Diyos? Paano ba natin ibinabalik ang ating pasasalamat sa Diyos? Tayo ba'y sumisigaw ng pagpupuri? Tayo ba'y sumisigaw na nagpupuri sa Diyos? Tayo ba'y nagpapatira pa sa kanyang paanan, nagpapakumbaba at ino-acknowledge yung kanyang trabaho, yung kanyang ginawa sa ating mga buhay? Ano man yung ating kalalagayan, wala man tayong sakit ngayon. Sa lugar na yung kinaliligyan, sa status na yung kinalalagyan, mayroong bahagi ang Diyos diyan. Magpasalamat ka sa Diyos. Ikaw ba ay nakatira sa isang tahanan na marangya o malaki o maliit man ito? Magpasalamat ka at magkaroon ka ng kasiyahan anuman yung bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Be joyful always. Tayo bilang mananampalataya, ito'y larawan, ito'y marka, ito'y tatak natin. Deep inside, within our heart, within our soul, there is joy because Jesus resides in us. Because Jesus resides in us. Mga kapatid, ang tunay na pagpapasalamat ay nanggagaling mula sa kaibuturan ng ating puso. Ang tunay
na pagpapasalamat ay hindi lang ito binibigkas, ito'y nakikita. Mahirap intindihin, mahirap gawin kapag dumaranas tayo ng mabibigat na pagsubok. But truly, I tell you, thankfulness must be our lifestyle. Thankfulness is our soul, and thankfulness must be the first and foremost in our lives. In all circumstances, be thankful. In all your prayers, be thankful. And be joyful always. We must be grateful to our God. He is the same yesterday, today, and tomorrow. Yakapin po natin ang ating Panginoon na nagpapasalamat, kagaya ng pagyakap niya sa atin na mayroong pagmamahal, na mayroong malalim na pagmamahal at pag-ibig na naranasan natin at siya nating ipinamumuhay. To God be all the glory alone. Sa Diyos po ang papuri. Amen. Tayo'y manalangin. Likhain mo, O Diyos, sa aming mga buhay ang isang pusong mapagpasalamat sa anumang sitwasyon at kalalagayan na mayroon kami ngayon. Dakilang Diyos, hayaan mo na maintindihan namin yung nararanasan namin. Ito man ay hindi bahagi ng aming mga plano, ngunit ito'y bahagi sa iyong plano sa iyong mga buhay, sa aming mga buhay. Turuan mo kami, Panginoon, na patuloy na magpakumbaba. Turuan mo kami, Panginoon, na magbukas ng aming mga isipan at puso sa katotohanan kailangan naming magpasalamat sa inyo sapagkat kung wala ka, wala po kami. Mula pa lamang sa pagtayo namin sa aming mga higaan, kailangan na naming magpasalamat. Hanggang sa pagbabalik namin sa higaang ito, Panginoon, kailangan ka naming papurihan at pasalamatan sapagkat ikaw ay mabuting Diyos. Dakilang Ama, sa mga nakakasama namin ngayon na nananalangin at dumudulog sa inyo, kung mayroon man silang dinadala, Ama, na kabigatan, dalangin ko na ito'y iyong pag-anin. Kung mayroon man silang dinadala na halos ikalugmok nila, Panginoon, at nawawalan sila ng lakas, palakasin mo sila at bigyan ng pag-asa na mayroon ka na hindi nang iiwan na Diyos sa kanyang mga anak na tapat na naglilingkod at nagtitiwala. Maraming salamat, O Diyos, sa buhay ng bawat isang nakakasama namin sa iyong dulang sa oras na ito. Ang iyong pagpapala, ang iyong pagkalinga, ang maranasan nilang lahat. Maraming salamat, O Diyos, sa Baguio City First United Methodist Church, sa kanyang ministry. Isa sa kanyang ministry ay ang online worship na ito. Dalangin ko ng iyong Banal Espiritu ang siyang umabot sa bawat isa, Panginoon, na nakakasama namin. Dakilang Diyos, i-bless mo po ang BCF UMC, ang kanyang mga leaders, at lahat po ng mga miyembro nito. Saan mang dako ng mundo sila naroroon, patuloy mo kaming bigkisin sa isang damdamin ng paglilingkod, sapagkat naranasan namin ang iyong masaganang habag ng pagliligtas. Maraming salamat, O Diyos, sa lugar na ito, kung saan hindi lang namin nararamdaman ang iyong presensya, kundi ito'y aming nararanasan. Maraming salamat sa mga gadget na aming ginagamit sa iyong probisyon. Panginoon, maraming salamat upang ang mga gadget na ito ay maipaabot namin ang iyong salita sa lahat ng sulok ng mundo na inaabot po, Panginoon, ng teknolohiya. Salamat po, Panginoon, sa aming online worship director, Brother Rael, na binagyan mo ng gift and skill, Panginoon, upang gawin yung mga bagay na ito. Patuloy mo siyang pagpalain
at gawing pagpapala na patuloy sa lahat ng mga taong kanyang nakakasalamuha. Dakilang Diyos, maraming salamat. Maraming salamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ito ang aming panalangin. Natapos na ang ating sama-samang pagsamba, ngunit kayo'y magpapatuloy sa inyong paglilingkod. Ang anumang biyaya na inyong tinanggap ay inyong ipamuhay. Huwag ninyong kalimutang ibahagi sa iba. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.